Good morning po sa ating lahat. Tingnan niyo po yung katabi po ninyo. Pawis na pawis po ba? Sabihin niyo po din sa katabi niyo kung may pawis, normal ka pala. Di ba? Kasi po alam ko iba hindi pinapawisan. Ang alam ko po hindi pinapawisan, pusa. Yung mga pusa hindi pinapawisan. So, salamat po sa Panginoon do sa pagsamba, do sa puso na handang sumamba sa ating Panginoon. Amen ba? Sino po dito yung na-experience po niya na may ginagawa ang Diyos sa buhay niya ka nagpupuri siya? Taas ang kamay. Kayo po nasa online mga kapatid, alam niyo po, malaki po ang nagagawa. Last week, ang pinag-usapan po natin ay ang pagbabago ng atmosphere. At alam niyo po, isa po sa very powerful weapon na pinakita po sa atin na mga nauna po natin kapatid, si Pablo po saka si Silas, lahat ng sitwasyon sa buhay, whatever situation po na mayroon po tayo, kapag ang bibig po natin ay hindi kayang pigilan. Ulitin ko mga kapatid, pwedeng talian ng kamay natin, pwedeng talian ng paa natin, pwedeng talian ng bibig natin, pero kahit ang sasabihin mo lang ay medyo parang nangungu ka pa, naintindihan ng Panginoon yung puso mo. Kung ikaw ay sumasamba sa Panginoon, alam niyo po ba nangyayari? Ang mga bagay po doon sa tinitingnan natin problema, isa-isang binabagsak ng Panginoon. Amen po ba? Kaya kanina po, awitin po natin yung, tag dito, kahit may problema, ano ba, ganun, yung daw salita, alam mo maganda yung siyang number one, you're the only one sa aking puso. You're the only one sa aking buhay. You're my number one. Sino po dito sa puso niya totoo si Jesus ang number one? Taas ang kamay. Ay, Pastor, hindi pwede number two. Hindi, number one nga. Kaya pag nakikita po natin, ang utos even in the New Testament is to love the Lord with all your heart. Sabi nga po natin, all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your might, everything. Kapatid, bakit? Kasi po ulitin ko, hindi tayo pwedeng mabuhay ng tayo lang sa sarili natin. You are created in the image of God. At ang katunayan po niyan, nung ikaw ay nilikha, nang unang tayo nilikha, inilagay sa Garden of Eden. Garden of Eden is a place where God and man meets together. Di po ba? Kaya lang, sabi sa tabi mo, kaya lang, kamali, natukso. So anyway, tapos na po ang kwento ng tukso sa buhay ng mga nauna po sa atin. Pero salamat, ang Diyos ay gumawa ng paraan. Alam niyo po ba, unang-una siguro po, kinakongratulate ko po yung dito sa Turn to Jesus kasi nasa Turn to Jesus po tayo, Plaridel, si Kuya CJ. Andiyan ba si Kuya CJ? Okay, hallelujah. Parang na-absent yata siya ngayon o nasa likod. Okay, nagtuturo? Baka ibitin nun yung mga bata. Okay. Kuya CJ, congratulations. Kahapon siya po ay isa sa nag-minister about empowered. Alam niyo po, magkakarga kayo ng cellphone, magcha-charge kayo ng cellphone, ang maalala nyo yung message po ni CJ na kailangan po, kung ang cellphone po nyo dapat 100% naka-charge, ganun din ang bawat isa po sa atin, araw-araw. Sino po dito araw-araw nagcha-charge ng cellphone? Taas ang kamay. O sabihin mo sa katabi mo, dapat nagcha-charge ka rin araw-araw sa presensya ng Panginoon para wala ng panahon ang panlalamig sa atin. Amen po ba? Okay, pangalawa, salamat po kay Kat. Si Kat po ang nag-final kahapon. Sabi ko kay Pastor Michelle, hanggang nagtuturo siya, sabi ko, natutuwa naman ako sa anak natin, kamukha mo pala siya magsalita, kamukha ko naman siya maglakad. Sabi ko, anak mo pala ako ni Kat, sa akin yung lakad ng lakad. Dito kasi hindi pwede. Alam niyo po, sa totoo lang, ako po, kaya ako ganun ng ganun dito. Kasi dito sa online, ang hirap na, kasi hindi ako pwede umalis sa camera, may nagsasalita, walang tao. Sana ayan. Okay ba, pwede na ako mag-iikot? Ha, pwede ba yan? So, ayan. Mamaya na. So, salamat po doon sa message ni Kat. Nakita ko po yung kanyang confidence kahapon, pero umiiyak nung bago siya mag-preach. Sabi ni Dad, ay naku anak, mag-preach ka. Sabi ni, pina-encourage ko kay Pastor Lino. Sabi ko, Pastor Lino, pa-encourage mo ngayon na anak mo. Oy Kat, mag-preach ka. Kaya nga ako, ayoko na mag-preach. Tapos sabi ni, si Ninong naman si Pastor Lino naman talaga. Alam niyo po mga kapatid, Pastor Nori is here kasi po bawat isa po sa atin naririto. I know in my heart na
walang isa man sa atin na exempted na hindi dumanas ng pagsubok. Okay. Yung iba nga po sa inyo, hindi lang pagsubok ang dumaan, hindi lang po bagyo, hindi lang po lindol, hindi lang po baha. Ano ba, tsunami? Di ba? Ang dami. Alam nyo ba, mapapansin natin, ang kilos ng bagyo ngayon, may biglang humahangin, ipo-ipo. Di po ba? Isang araw ngayon, na-expect ko, Ate Ria, mamaya nakasakay kami lahat, biglang umipo-ipo, lumipad yung buong kubo, papunta na kami kay Lord. Pero alam niyo po ba, natutuwa ako sa Panginoon, ang lagi po yun, yung pagtitiwala natin. Alam niyo po ba, pagka po nagkakaroon po ng ipo-ipo, para pakita ko lang po sa inyo yung natural natin, tinitingnan ko po yung pagmalakas ang hangin, kung anong movement nung kubo, kasi po yung kubo naka-anchor po yun. Alam niyo po ba, kahit po anong lakas ng humahangin, hindi po niya kayang galawin yung kubo. Alam niyo bakit? Kasi napansin ko, lahat ng corner nito naka-anchor. Sabi na nga po sa katabi mo, naka-anchor. Ibig sabihin, pag yan po'y nabunot, pati kolo mabubunot at iriya. Bakit? Kasi naka-anchor po lahat yan. Mga kapatid, gusto ko sabihin po sa inyo, kung tayo po ay naka-anchor, alam niyo ba anchor, yung ginagamit ng mga seaman, yung nilalaglag para sa dagat, para hindi sila mamove. Alam niyo po, gagalaw lang sila, pero hindi sila mamove, hindi sila matatangay. Dapat ang salita ng Diyos, naka-anchor din po tayo sa salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Are you excited this morning? Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, dapat excited ka sa umagang ito. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Okay, let's welcome the presence of the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Kami po ay nagpapasalamat na kilang Diyos sa umagang ito. Our heart are excited, Panginoon, sapagkat alam po namin, mayroon kang gagawin, mayroon kang ipararanas, meron kang babaguhin, meron ka pong i-bless, Panginoon, sa umaga po. Even yung makasama po namin sa online na kung may physical na karamdaman, right now, in the name of Jesus, we are declaring the healing of the Lord in Jesus' name. In the name of Jesus. Salamat po. Hayaan niyo, Panginoon, habang nakikinig po kami ng mga salita, maranasan po namin ang pagpapalakas mo, maranasan po namin ang pag-encourage po, Panginoon, ng Holy Spirit sa buhay ng bawat isa, at higit sa lahat, maranasan po namin ang patuloy na presensya mo na nagdadala ng pagbabago sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sa iyo po ang papurit pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen and amen. Hallelujah. Okay, siguraduhin niyo po yung katabi po niyo ay kakilala po ninyo. Paki-check nga po, kilala po ba niyo yung katabi niyo? Okay, kung di mo kakilala yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, good morning. Ano ba ang pangalan mo? Sige, ayan. Okay. Alam niyo po, ako po personally, marami po akong pwede pong ibahagi po sa inyo. Kaya lang, siyempre po, ang pinipili po natin, ano ba yung gustong sabihin ni Lord, ano ba yung tamang pagkain natin. Alam niyo po, when I worship the Lord, kanina nag-aawitan po tayo, the Lord is confirming sa heart ko na, that is the right message. That's why I want you to change the message. Kasi po, last Wednesday, nakaprepare na po ako to i-share po sa inyo about the Matthew chapter 17. Tapos kahapon po, hindi naman kahapon nag-attend lang po ako ng celebration kahapon ng youth conference po natin at nakikinig po ako. But the Lord, nung pag-umaga, nung gabi po, nagpe-prepare na ako, nagsusulat na ako, sabi Lord, hindi yan na message pa rin. Ito ang gusto kong i-share mo sa kanila. So what we share this morning is about John chapter 6. Huwag mo na kayo magbukas. Asa Bible po yan. John chapter 6. Ang John chapter 6 po ay pagkatapos po ng John chapter 5. Di ba? Ano pang nangyari sa John chapter 5? Sa John chapter 5 po, nandyan po yung lalaki na 48 years. 48 years nang hindi nakakalakad. 38 years. Nagkakamali. 38, sorry po. Na hindi nakakalakad pero namamit po niya ang Panginoon. Ito po yung lame na tumayo na naka-encounter niya ang Panginoon. Alam niyo po ba, I finally nare-realize po natin minsan alam naman natin to, pero minsan po, hindi sumasagi sa ating kaisipan. Alam niyo po ba na kung kayo po ay hindi na born again, magkakaroon din po kayo ng problema sa buhay. Sino maniniwala doon? Kahit hindi ka born again, kahit hindi ka nakakilala sa Panginoon, may problema pa rin sa buhay. Ngayon kung ikaw na born again,
marami kang problema sa buhay. Nasa kamay na magsasabing, Amen, mas dumami yung problema ko sa buhay. Alam niyo, ganito po kasi para mas ma-realize po natin, hindi pa natin sisimulan. Kaya ka nagkakaproblema nung di ka born again kasi the enemy is trying ilayo ka, pahinain ka. Hindi mo kasi alam na maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo kasi alam na ang Diyos ay may gagawin sa buhay mo. So, ganun po. Yan mga kapatid, di ba? Maraming problema, pero di ba sabi doon, sa Matthew chapter 7, ang nakikinig ng aking salita at tumutupad dito ay katulad ng isang tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Dumating po yung apat, baha, ulan, bagyo, lindol, ano pa man pagsubok sa buhay. Sabi niya, sinipa, tinamaan po yung bahay, nanatiling nakatayo. Bakit? Sapagkat ang pundasyon na ginamit ay bato o salita ng Panginoon na ini-apply sa buhay po nila. So ang ibig palang sabihin, paano mo i-apply ang salita ng Diyos sa bahay? Hindi po bahay talaga pinag-uusapan doon. The principle ay pinakikita ng isang bahay po ay nakatayo sa ibabaw ng bato at dahil kayo nakatayo sa ibabaw ng bato, dapat pala ang salita ng Diyos na napapakinggan natin ay pinapayagan nating mai-apply sa buhay po natin at dahil po doon pinatitibay tayo ng ating Panginoon. Ang ganun din po sinabi, nakinig ang isa, hindi ini-apply. Paano kung hindi ka pa nakapakinig? Wala kaya apply. That's why madaling ma-devastate ang pamilya, madaling mawasak, madali sa atin magsabing maghiwalay, o ganito na lang, di ba? Madali pong magwasak. Mas madali pong magwasak kaysa magbuo. Tama po ba? Gusto mo sirain pamilya mo, mamaya lang pwede na. Pero pag binuo mo, ang daming proseso. Ganon din po ang buhay ng bawat isa po sa atin. Para mabuo ang sarili mo, kailangan dumaan mo sa mga proseso na kung saan ay idadaan ka ng Panginoon upang ang Diyos ay magpakilala sa iyo. Alam niyo po, nag-meditate ako kagabi, nakaranas na ba kayo nag-meditate kayo, bang napikit ka, tapos akala ko nalaglag ka sa building? Sino ba nakaranas nun? Yung wag madalas. Pag madalas ka kasi matulog. Pero ako po kasi nakaupo ko doon sa upuan na black. Nakaupo ko kaya nagme-meditate. Lord, hallelujah. Sabi ko, wala akong kamalay-malay. Bigla akong naidlip. Pagkatapos, para akong nalaglag sa building. Pero gumanon ako, tumukod ako. Sisigaw sana akong, gaganon sana Kaya lang, ano akong bigla. Alam niyo po, I found out, ganito pala si Lord, ganito pa lang. Ganito pala. Ako sa personal na pagkakilala ko sa Lord, sundan niyo yung scripture. Kaya halimbawa, nakikinig kayo ngayon dito, di ba niyo napansin si pastor hindi mahilig maglalagay ng PowerPoint? Unang-una, di ako sanay. Hindi, joke po yun. Kaya ko na magpagawa. Pero mas gusto ko po kasi, especially po tayo na nakikinig sa salita ng Diyos, meron kayong dalang notebook o kaya meron kayong dalang cellphone, doon sa notes, pwede kayong mag-type. Alam niyo po ba ako siguro yung talent na binigay sa akin ng Panginoon? Kapag may nagle-lecture, ang pinakamabilis na kita mag-lecture si Pastor Reggie. Kasi yun ratatatatatatat, kala mo Armalite tumira yun. Kaya dapat doon mabilis ka mag-type, tapos mabilis ka mag-picture. So, minsan 72 slide ang kanyang isipin mo ka, 72 slide in 30 minutes. Kaya mo ba yan? Di ba? Ang bilis nun. Pero alam niyo po ba, the Lord gave me yung parang talent, Talent siguro ko yun. Na kahit nagtuturo, nakikinig ako, nagtatype ako sa cellphone ko, pero hindi nawawala yung flow na kanya sinasabi. Tinatype ko, tapos ganun, binibilisan ko. Kaya pagkatapos po ng meron akong sariling notes sa akin. Bakit? Yun po ay re-reviewin ko. Pagkatapos, pag-aaralan ko, alin ba dito hindi ko pa alam, alin ba dito dapat ko matutunan, dahil po doon, i-apply po natin sa buhay po natin. So, ganun po yan, Unang tanong ko, ilan dito ang hindi nagka-problema? Taas ang kamay. Wala ang magtataas ang kamay, sigurado ko. Kung si Epi nga, kalit-lit, may problema. Ang problema po ni Epi, di po ba, parang nagtampo siya sa akin kasi daw, kapos na yung kanyang dinadalang pagkain. Ang dahilan daw ng problema sapagkat si pastor ay lagi nag-iimbita ng mga bata.
Si pastor daw ang dapat sisihin kasi nag-invite pa ng mga bata. Kulang na tuloy kung ano man yung kanyang dinadala. So nakita ko kanina, binuksan ko yung icebox. May mga laman na naman. Hindi ko alam kung yun po ay kakasya kung dadating yung mga bata. Ang point ko mga kapatid, ilan dito ang nagkaroon siya ng problema sa buhay? Okay. Mga hindi nagtataas ng kamay, may demonyo yun. Oo, sa totoo lang. Kasi sa totoo, lahat. Alam niyo, pag ganito lang, hindi pa ako nagsimula, lagyan natin ng foundation. Tingin mabuti. Kung kayo po ay buhay ngayon, dalawa lang naman ang purpose mo. Dalawa lang naman. Di ba, nung ko pa sinishare po sa inyo, you are living in a two world. The world ng kingdom of God at ang world ng kingdom of darkness. Hindi to tayo, di ba tayo pwedeng alisin sa kingdom of darkness ng Panginoon? Pero wala sa kamalay-malay ang iba na tayo, kaya po maliwanag ang buhay po natin, the Lord bring us into the kingdom of His beloved Son. Ando ka na sa kaharian ng beloved Son, mga kapatid. Doon ka kabilang. Kaya lang, hindi tayo aalisin ng Diyos sa mundo. Bakit? Kailangan ka ng mundo. Hallelujah. Pakisabi mo sa katabi mo, kailangan ka ng mundo. Hindi ka dapat maging katulad ng taga-mundo. Sabi po ng Bible, kailangan ka ng mundo dahil ikaw ang asin at ang ilaw ng sanlibutan. Pag inalis ka, wala nang kwenta rito. Lahat puro masama na, lahat ay kung ano gusto nila, pero praise be to God. Kaya tinan mo yung barkada mo, kung dati kang manginginom, tapos nakasama mo, ayaw nila nagpapaalam pa sa'yo kung iinom sila. Ay, pwede ba? Ay, naku, ba't lang nakapagmura? Nandito si Cecil. Di ba? Parang ganun naaasiwa sila. Bakit? Kasi nga liwanag at asin ka. So, ganito po mga kapatid na gusto kong pakita po natin. Una, kanan, taas ang kamay, taas ang kanan. Kanina po, nag-worship tayo sa Panginoon. Yung kamay niyo po, ganun nyo. Ayan. Hindi ganun. Isa lang, isang kamay. Ayun. Ano yon? Ikaw kaya ka nandyan kasi unang talagang ginagawa natin, mag-worship tayo sa Panginoon. Hanggang sa dumating ang Panginoon, gagawin natin yan. Hanggang nasa piling na tayo ng Panginoon. Kasi nga, yung mga nauna sa atin, night and day, they worship the Lord. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty who was, who is, and is to come. Alam nyo kapatid, inihintay na tayo ng mga kapatid po natin doon. Pero sila, masarap ang buhay po nila doon. Yung mga nauna po sa atin, masarap ang buhay nila doon. Akala lang natin hindi, masarap ang buhay nila doon kung nakakilala ka. Pero kung walang pagkakilala sa Panginoon, mahirap ang buhay nila doon. Luke chapter 16, sinabi po yan. Agony, pain, bakit? Sana yung pagkakataon. That's why God gave us lahat ng pagkakataon that napakinggan natin ang salita ng Panginoon. And the Word of God na pinakinggan mo at nireject mo, yan po ang hahatol sa atin that God was given us the chance. Kaya po tayo nagpipreach kahit saan. Hindi po gusto natin silang maligtas, kaya lang hindi natin mapuwersa. Kasi kung pupersahin mo, hindi po yun kaligtasan, hindi niya marna. Kasi po, kusang loob mong isusuko ang buhay mo sa Diyos. At dahil po doon, mga kapatid, isusurrender mo, ma-experience mo ang kingdom of God sa buhay mo. Kaya po ako ganun. Kaya po kayo nariyan. Sinuko na natin ang buhay natin sa Panginoon. Can I hear an amen? Pastor, paano po yun? Nagkakamali pa ako. Hindi ko naman sinabing hindi ka magkakamali. Pero mas marami tayong pinipiling tama. Sabihin mo sa katabi mo, may tama ka dyan. Di ba? Totoo naman, di po ba? Mas marami na tayo. Sino dito, born again ka na, mas marami ka pang maling ginagawa? Wala na nun. Si Andre? Joke lang. Naintindihan niyo mga kapatid yun? Hindi, yun, nag-worship tayo, lahat tayo. Kaya kanina pag ganun, huwag kayong hindi magpa-participate. Kunyari nakikita niyo sumasambay kapatid, may sumasayaw. Huwag niyong papansinin yung sayaw ng iba, baka hindi ka magkaanak. Bakit kaya alam niyo po ba, nung ako po yung atin na conference, may nakita ako ganito sumasayaw, Tapos, ako nag-worship ako, doon ako napatingin sa kanyang bat, yung pinakapuitan. Sabi ko, ba't naman ganito? Siguro ako dating prostitute. Ganun nasa isip ko. I found out, kaya pala, siya yung gumagana yung sumasayaw, yung ballet dancer. Hindi siya makaalis sa peso kasi siksikan. Ganun na lang niya in-express. Hiyang-hiya po ako nung tinawag, pinag-dance doon sa harap.
Nagsosolo. Sabi ko, Diyos ko, patawarin niyo po ako. Salamat na lang, binigyan ako ni Lord na 4 na anak. Kaya po, pag man nag-worship sa Panginoon, bigay na bigay, huwag niyong papansinin. Sabi sa katabi mo, huwag mong papansinin. Kasi tinan mo si Mikal, pinansin yung pagsamba ni David. Hubot-hubad Nahuban, hari ng Israel, nahubaran. Sabi po ng Bible. Sabi po ni Mikal, nakatingin sa bintana, ito namang aking asawang hari ito. Hindi walang kahihiyan. Sana sinolo lang, hinarapan niya si David. Ikaw talaga, wala kang kahiyan. Hari ka pa naman ng Israel, hindi ka nagagalang. Nag-worship ka, hubot-hubad sa harap ng Panginoon. Alam mo, sabi ni David, Hoy! Mikal! Pinagalitan niya si Mikal, gagawin ko pang mas masahol dyan. Kayo masahol na yung ganun Masahol na yun. Tapos gusto mong gumalawan Diyos sa buhay mo? Hello? Sino dito willing gumawa ng, alam niyo ba, ano ba ginabihan sa English doon? I will do more, yung undignified. Yung parang wala nang wala. Kasi tayo, kaya tingin maka-worship, tinitingnan mo, baka malusaw yung makeup. Bakit? Baka kasi pagtaas sa kamay, nakalabas ang pusod. Undignified, alam niyo ba yung sabihin, undignified, hindi na nahihiya. Tinan mo kaya gusto ko si Bishop Dante. Bishop, pero pagka, marami siyang ganun Ako minsan nararamdaman ko pahiya pag gumaganon Hindi ako undignified. Sabi na mo, undignified. Yung bang nag-worship ka, wala kang pakialam. Diba? Are ready? Ganito lang yung kapatid, 2, bago tayo magsimula. Kaya ka narito, dahil born again ka, ang purpose mo is to edify yung kapatid mo. Hanggang nabubuhay ka kapatid dito sa lupa, meron tayong responsibility to edify ang kapatiran natin. Kung hindi man natin ka-church, pero kapatiran natin, you have the responsibility, you have to live your life mag-edify para sa iba. Edification po ang nasa kanan po natin. Ang nasa kaliwa po natin, evangelization. Kaya ka hindi pa umuwi sa Panginoon. Kaya ka naririto kasi gagamitin ka ni Lord. Meron tayong mandate, meron tayong task to win souls and make disciples. Amen ba? Kaya hindi ka pa uwi ng Panginoon, meron kang trabaho. Pastor, kung di ako born again, nandito ka sa side na ito, ikaw yung win, ikaw yung dapat ma-win na loss. Pero kung ikaw naman ay nandito na sa kingdom of God at yung kaliwa ang gaganapin mo, ibig sabihin ko, you have the responsibility, I have the mandate to win my friends, to win my classmates, to win my co-workers, to win my family for Jesus. Can I hear an amen? A big amen. Mahina po yan. Bakit Matthew 28:19 to 20 is a task that was given to every believer to reach out people. I-reach natin sila talaga. Each, preach, reach, each. Hindi po yun sa pulpit, kapatid. Pagkatapos natin dito, maraming platform ang Panginoon. Doon siya nagbubukas. So with that, mga kapatid, yun po ang aking encouragement po sa inyo, that you will stay in the presence of God, worshiping Him. Alam niyo po, ayoko lang di sumama sa corporate worship, pero alam niyo po ba, sabi ko sa misis ko, Han, mauna ka na kasi gusto makipag-worship sa Lord na kaming 2 lang. Noon sa itaas. Kaya lang, alam niyo po ba, yung worship po, yung mga awitin po, at nakadidinig ako ng mga awitin na sabay-sabay, inahatak akong pababa. Bakit? Yan isang bagay na hindi na natin maiiwasan. Ang Hebrew 10:24 and 25. Huwag nating kaliligtaan. Ang sarap ng corporate worship. Matagal na nawala sa atin ito for more than 2 years. Kaya kayong mga nasa online, balik na po tayo. Kung babalik po kayo dito, hindi na kayo gagastos ng kuryente. Hindi, kasi naka-electric fan ka sa bahay, naka-aircon ka sa bahay, hindi ka nagagastos ng charging. May charge na yung cellphone mo.
Hindi ka na magagastos ng data kung kayo pinaka-data lang. Back to church para sa mga malalapit. Amen po ba? So, ulitin ko. Nag-edify ka, nag-evangelize ka. Trabaho yan. Nag-exalt tayo sa pangalan ng Panginoon. Ito ang isang bagay. Ulitin mga kapatid, tumingin kayo mabuti sa akin. Bibitiwan ko yung mic. Pag nag-evangelize ka, pinakikilala mo si Lord eh. Pag nag-edify ka, pinampapalakas mo si Lord. Eh bakit ito kakalimutan mo? Kaya ka walang sinasabi sa kapatid, kaya ka walang ine-evangelize kasi wala ka nito. I challenge you, this coming Sunday, be on time. 9:30, sisimulan natin. Sisimulan ang worship service ng 9:30. Kasi malapit na po, by August, ibabalik na po natin ang training. Training. Salamat po sa excited. Parang ako lang. Tayong dalawa lang excited pala sa training. Ang core value natin, number 8 is? Sabi nga anak dito. Kahit din, nakikita mo ako? Wag na nga. Sabihin nawawala. So, simula na ako. Okay na kayo? Okay na kayo? Kwento ko na lang ha. Kasi pag binasa po natin ang John chapter 6, mahaba po ito. Pero ang sarap. Pagkain ako, siguro 3 beses ko siya binasa kagabi uli. Sabi ko, Lord, ang galing ah. Alam mga kapatid, ganito po yon. Alam niyo po ba, di ba nabanggit ko po sa inyo, tinatanong ni Moses ano pangalan ni Yahweh. Kasi isesend siya sa paraon eh. Pupunta po ako dun, Lord. Sabi mo, ililigtas mo ang Israel. Ang sasabihin lang naman niya, let my people go that they may worship me on this mountain. Ang palatandaan na pinalaya sila, the people of God mula sa Egypt will worship on that mountain. Yung po ang palatandaan po na sinabi ni Yahweh kay Moses. Kaya lang, sasabihin niya sa Pero, sabihin mo, Pero, let my people go. Pinasasabi na aking Diyos. Ang tanong kasi niya, nagtanong din naman si Moses, pag tinanong po sa akin, ang pangalan niyo? Sabihin mo sa kanya, ako ay si I am. Alam niyo po ba kung naglagay ng pangalan si Yahweh, ulitin ko mga kapatid ha, kung naglagay ng pangalan si Yahweh, may limitation. Ano ba? Sinabi niya, sabihin mo, ako si Yahweh, the deliverer. Hanggang doon lang siya. Pero sabi po ni Yahweh kay Moses, Moses, sabihin mo, I am that I am. Very strong word po yun. Nagpapakilala si Yahweh, sabihin mo, ako'y si ako nga. Di ba may usapan kayo minsan magkakaibigan para wala naman kayo pinag-uusapan pero alam mo nga yung ano. Pero nagkakaintindihan kayo. Sa Kapampangan, yung kayi, ito yung kayi. Bas kayi ng kayi. Sabi ko, ano kayong kayi? Kayi. Ibig sabihin na ano yun eh, yung ano. Wala naman kami binabanggit kung ano yung items. Alam mo yung ano, oo, yung ano nga nagkaano-ano. Dahil doon si ano, kasi naging ganun si ano. Parang ganun parang, anong sense doon? Ano pangalan mo, Yahweh? Sabihin mo, I am that I am. Alam mo pinasasabi ni kung gusto mo ng judgment, I am. Kung gusto mo ng miracle, I am. Alam nyo, kaya Jesus, tama lang, na when Jesus nag-manifest in the flesh, sabi niya, di ba sabi niya sa John chapter 8? Before Abraham was, I am. Kapatid, kaya ba sabihin nyo, nauna pa ako sa tatay ko? Bago pa ang lolo ko, nandudo na ako. Ano ka, hilo? Nasaan ka, alitap-tap? Di ba? Sabi po ni Jesus, before Abraham was and I am. Kaya nga nainis mga Hudyo sa kanya mga teachers of the law. Sabi niya, Abraham was glad to see my days. Wow! Hindi nga sila nag-aabot. Sabi,
Ito talaga, may topak, sabi ng mga Hudyo, yung mga teachers of the law. Isipin mo, wala pa siyang 50, sasabihin niya, nakita niya si Abraham. Wala silang kamalay-malay, yan ay Diyos na nagkatawang tao. At alam niyo po ba, lahat ng sagot sa buhay ay sagot din ng ating Panginoon. Bigyan ko kayo ng isang example. Ito maganda pag-usapan natin sa John chapter 6. Excited po ako dito. Isipin mo, the feeding of 5,000, yan po ang kwento niyan. Ito si Jesus, nagdi-disciple, at gusto ko makita nyo dun sa walk na kayo po, dun sa journey natin. Halimbawa, parang ako si Jesus at kayo ngayon ng mga disciple. Parang ganyan ang fellowship nila eh. Yung 12 kasama si Jesus. Sabi po ni Jesus, ganito sa mga disciple, daming tao ha. Sabi niya, Felipe, John chapter 6, Felipe, paano kaya natin papakainin yung mga ito? Tanong ni Jesus. Pag binasa niyo po yung Gospel of John, sabi niya, alam naman ni Jesus kung ano ang kanyang gagawin. Pero tinanong niya para subukin si Philip o si Felipe. Felipe, sabi niya, saan kaya tayo kukuha ng pagkain para dito? Sabi ba naman po ni Felipe, kahit po 200 denaryo, hindi po kakasya sa dami ng taong ito. Alam mo, naisip kagad ni Felipe, kulang sa budget. Ang sukat ni Felipe sa sagot ay budget. Sino dito minsan pinoproblema ang budget? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Hey, uy, si Lord kaya ang sagot sa budget? Nagtatides po ba kaya? Yun. Alam mo, pag nagtatides po kayo, di kayo mahihiya. Kasi confidently, Lord, hindi mo nagmamalaki. Kaya alam mga kapatid, sabi ni Felipe, kahit po 200 denaryo, hindi kasya. Si Andres naman, meron po dito isang bata na may 5 tinapay, 2 isda. Okay na sana eh, tinuloy pa. Kaya lang, paano kakasya? Sa dami. Quantity naman ang problema nung isa. Andun po pareho, andun naman talaga ang problema. Ulitin mga kapatid, nandun ang problema, intentionally, pakisabi natin, intentionally, si Jesus mismo led this disciple to be tested. Para maintindihan ni Jesus kung ang kanyang mga disipulo ay natututo. So this time mga kapatid, sabi na di po kasya, yung 5 tinapay, 2 isda. And at the same time, kahit po 200 denaryo. Pero maganda sa kwento ng Gospel of John, alam na ni Jesus ang kanyang gagawin. Mga kapatid, meron akong sasabihin po sa inyo. Kung ano man po ang problemang dinadaanan nyo ngayon, tingin kayo mabuti sa akin. Kayo po nasa online. Ano man ang problemang dinadaanan natin ngayon, may isang magandang balita ako sa iyo. Alam ni Jesus kung ano ang kanyang gagawin. Alam ni Jesus kung ano ang kanyang gagawin. Ulitin ko, alam ni Jesus kung ano ang kanyang gagawin. Ang tinitingnan niya ay ikaw. Saan nakasalig ang iyong pagtitiwala? Kapatid, ako naniniwala kasi ganun sinabi ng Bible na si Jesus nung nasa bangka na may malakas na bagyo, natutulog doon sa dulo. Sa pagod yun. Kaya nga po yung ibang pananampalataya, the Muslim, hindi po sila naniniwala na si Jesus ay Diyos dahil ang paniniwala po nila, may Diyos daw bang natutulog? Siyempre, nag-flesh yun eh. Ililigtas kasi ang tao, kaya kailangan niyang maging tao. Naranasan niya. Pati yung kung ano ang pagkakalikha sa tao, maliban sa kasalanan, ulitin ko mga kapatid, wala, hinubad lahat ng Panginoon yan. Taong-tao sa 100%.
Pero hindi ibig sabihin, hindi siya Diyos. Nagkatawang tao siya. Kaya kailangan din po niyang mapuspos ng Espiritu Santo. Bakit? Kasi kung siya po'y gagalaw at ang kapangyarihan din ng Diyos na hindi niya huhubarin ang kanyang gagamitin, may dahilan po tayo. Diyos naman siya. Pero sabi po ng salita ng Panginoon, when recorded in the Hebrews, lahat daw po ng pagsubok ay dumating sa ating Panginoon. Lahat ng tukso, ang pagkakaiba lang niya sa akin at sa iyo at sa Kanya, hindi siya nagkasala. Hallelujah. Palakpan natin ang Panginoon. Alam niyo ba ang ibig sabihin nun? Kaya po sinasabi ng author ng Hebrews that even Jesus sympathized with our weaknesses. Kaya nga po siya tumatayo, wag ka nagkamali ka, wag mo nang itutuloy, kinunbik ka ng Holy Spirit para hindi mo ituloy. Pagkatapos po nun, lumapit ulit tayo sa Diyos. Bakit? Kasi may isang nakakasympathize doon sa weakness natin at sinasabi, Ama, naranasan ko po yan. May tuksong ganyan. Hindi siya nagtagumpay. Pero nagtagumpay ako, hinugasan ko po ng dugo ang kasalanan na yan. That's why madali tayo nakababalik sa Diyos. Can I amen? Di ba kayo excited doon? Hindi mo na kailangan, magpapakabuti ka. Hindi mo kailangan, Lord, babawi po ako. Anong bawi? Dati po, isang verse lang, ngayon isang chapter na po. Yun lang ang bawi mo. Di mo ang daming, yung kinikreate nating easy para makabawi sa Diyos, mali pa rin. Pero alam niyo po ba, ang sarap kaya ng pakiramdam na nagde-devotion ka, hindi dahil parang may pakikita ka, nagde-devotion kasi gusto mo maka-meet ang ating Panginoon. Hey, mga kapatid, ang sarap mag-devotion na alam mong ang Diyos ay nagsasalita sa iyo. Kailan ka huli nag-devotion? Hinahanap-hanap mo ba to? Alam niyo po, sabi po ni Jesus, ipunin niyo mga tao. Tinan mo, meron sa agad paran. Ipunin grupo-grupo. Tinan niyo po, ang trabaho, ang gagawin lang pala, bigay mo sa akin yung tinapay, bigay mo sa akin tinapay, ulitin ko, bigay mo sa akin yung tinapay, saka kinuha ni Jesus, pinagpasalamat. Alam mo kapatid, yun ang sikreto ng multiplication. Tayo po ako sa totoo lang, the Lord is reminding me, may mga tao na sa church, ipagpasalamat mo, meron ka ng tao. If you want multiplication, magpasalamat ka sa Panginoon kasi meron nang pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. Lord, kayo po magmumultiply nito. Nagtuturo lang po ako, pero wala akong kakayanang i-multiply po kayo. But because ang multiplication factor ay nandyan sa puso nyo, yan po ay talaga nakatrap na sa atin. Talaga tayong go and multiply. Pastor, bakit sa Bible? Go and make disciples. Kasi nga, hindi na uulitin ni Lord, go and multiply kasi one time lang sinasabi ng Panginoon. Kasi may power yon. Hindi na binago ni Lord yung capacity mo to multiply. Tinan mo kung hindi ka born again, mali-mali ginagawa mo, nagmo-multiply ka pa rin. Pero kung ikaw tama ngayon, nagmo-multiply yung paggawa mo ng tama, kinahiran, amen. Kaya ka nagkakaroon ng mga dinidisciple, tinutulungan po natin madala sa ating Panginoon. Pero sabi ni Jesus, dali mo sa akin tinapay, pinagpasalamat. Pagbaba, iabot mo na. Hala pa ng multiplication sa kami ni Jesus, multiplication happens in the hands of every disciple. Siguro sarap nun peram nga anak ng basket. May laman ba yan? Alam ba, tinan niyo po ito. Tinan niyo po, di ba ba? Sabi, may basket nga eh. Di po ba? O may offering. Isipin mo, ganun po yun. O dahil pala naman ito. Listahan. Pakihawak nga anak. Tinan niyo po, siguro di ba binigay, tapos dala-dala yung basket, di ba? 5 tinapay, biniyak, tapos nilagay dito. Sige, pamigay mo na. Wow! Tinan mo kapatid, na-imagine niyo ba? Hindi naman dumami sa pinamimigay kasi pag dumami sa kamay nila, baka pagagawan. Kaya grupo-grupo, pupuntahan ng mga disciple, tapos, tinapay, 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 tinapay. Hindi man pwede ihalo yung isda, tinapay, may isda sa sulok, isda. At ang nakakatuwa doon, yung multiplication, yung tinapay, nag-multiply. Malamang yung isda rin nag-multiply. Hello? Alang ulam. Kasi kung puro tinapay lang, ba't wala kami ulam? Nag-multiply din yung isda, kaya lang isda siguro mas naubos kasi wala natirang isda eh. Anyway, ang gusto ko lang sabihin mga kapatid, walang kamalay-malay itong disciple na ito, na yung problema ang nakikita nila, ulitin ka mga kapatid,
kuhanin niyo mabuti to, yung problemang kinakaharap nila na maraming tao na kailangang pakainin, na wala silang capacity, meron kasama nila yung may capacity gumawa. Dapat na makita nyo rito yung tatlo. Yung tao na i-reach mo, yung nasa kaliwa, yung tao na disciple, si Philip and Andrew na nasa kanan, right hand natin, at si Jesus na ating wino-worship na may capacity na gumawa ng lahat. Laging ganun ang buhay po natin. At Ria, when you go saan man place, nandoon yun. Kasama mo ang Panginoon, meron tayong responsibility. Pag pastor nakaharap mo, to edify, to encourage. Sipin mo, pastor nga, in-encourage niya sa La Union. Pag ito naman kaliwa, saan kayo nagpunta? Sa gilid ng kabundukan, nag-share kayo ng gospel, inabot. Puro ganyan po ang trabaho po natin. Hello? Kaya tama-tama tayo sumayaw ng paro-paro G. Anong paro-paro niya? Para G. Para sa gospel, kapatid. Alam niyo mga kapatid, wala kamalay-malay yung disciple. Makinig kayo mabuti. That situation in life ng disciple na kasama ni Jesus will reveal himself kung sino siya. Ulitin mga kapatid, magre-reveal si Jesus kung sino siya. Pag nakita mo kapatid, yung ginawa ni Jesus na multiplication, makikita mo Jesus as the miracle worker. Ang tingin po ng mga tao, ano? Miracle worker. Kasi nanonood ka, uy, dumami tinapay. Paano nangyari yun? Dumami tinapay. Dumami. Sabi niya mga sa tabi mo, dumami tinapay. Nag-multiply yung tinapay. Di ba ang tingin mo doon, uy, grabe, miracle. Himala. Pero alam niyo po ba, hindi po, ulitin ko mga kapatid, tandaan niyo po ito, hindi po guarantee ang miracle para magtuloy-tuloy ka hanggang dulo. That's why, ang miracle, pag ininterpret ng salita ng Diyos, the miracle, the supernatural things na nagmamanifest sa atin ay ginagawa ni Lord for the unbelievers. For them to believe. Eh bakit? Tingnan mo. Yeah. Di ba yung mga, naalala niyo po ba yung, naku kaya lang naka-online po tayo, yung medyo ngongo, yung sinapian po siya ng Santo Niño. Tapos sabi po nung ako, paano medyo ngongo eh, ang puno, ang mga nanga. Ang dali natin pinaniniwalaan. Nakakita lang, nagluluto ng apoy, di ba? Nagluluto ka sa kalan. Tapos yung apoy sa ilalim, mga uling-uling, nagmukhang Jesus. Hindi na pinaglutuan yung kasi, yung pirituhan. Kawali, ginawa ng altar. Pero di naman bumalik na yung apoy. May lumabas sa ibabaw ng buko. Hindi na pwedeng anihin yung buko. Bakit? Ganon kasi tayo eh, yung weakness ng tao. Gusto natin Diyos na nakikita. Ayaw nga ng Diyos na nakikita. Gusto ng Diyos, ikaw nakikita. Hello? Yung Diyos mo nga nakikita mo, di ka naman nakikita. Ano gusto mo? Baliktad. Sige, nakikita mo ang Diyos mo, pero di ka nakikita. Ano mo gusto mo ang Diyos? Yung Diyos na hindi mo nakikita, pero nakikita ka, o nakikita mo, pero hindi ka nakikita. Pili ka. Ako, mas pipiliin ko na yung Diyos ko na hindi ko nakikita, pero nakikita ako. Kaya nga sinasabi ni Jesus, kung mananalangin ka, pumasok ka sa kwarto, sapagkat ang tatay mo, your Father who sees you in secret, di ba? Hindi mo nakikita, pero nakikita ka. Ito ang maganda doon sa Diyos na nakikita, hindi mo nakikita. Kahit saan naroon siya. Hello? Alam niyo mga kapatid, sa mga tao, yung mga miracle, yung nakakain ng tinapay, ay sabi niya, miracle worker. Pero sabi ni Jesus sa kanyang mga disciple, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang kumain sa akin, hindi na magugutom.
magpakailanman. Ang sino mang uminom sa akin, hindi na mauuhaw magpakailanman. Basahin niyo mabuti. Sabi ng mga disciple, bulong-bulungan. Alam niyo, nung pauso Marites. Kala ngayon lang natin pinangalanan. Sabi ng mga disciple, ano to? Sabi niya, paano siya naging tinapay? Siya daw ang pagkain galing sa langit. Tapos gumamit pa nga ang mga lumang tipan. Sabi niya, teka muna, si Moses ang nagbigay. Hindi si Moses ang nagpakain sa inyo sa ilang. Si Moses ang dumadalangin. Ulitin ko mga kapatid. Akala kasi ng mga Israelita nagpakain sa kanila si Moses. Hindi po si Moses ang nagpakain sa ilang. Si Yahweh ang nagpakain sa ilang. Tumatawag lang si Moses. Sabi niya, yung mga ninuno nyo kumain ng pagkain na galing sa langit. Ako ang tunay na pagkain galing sa langit. Nagpakilala si Jesus, I am the bread of life. Ang sino mang hindi kumain sa akin. Alam niyo po ba, pagkatapos, pag binasa niyo po tuloy-tuloy ang disciple, John chapter 6, verse 60 plus, sabi po doon, magmula nung madinig nila, ang tinuturo ni Jesus na siya daw ang pagkain, marami nang tumalikod na alagad ng Panginoon. Siguro ito yung mga 144, yung mga sinasabi natin susunod na level. Kasi yung 12, established pa rin yung 12. Sabi po ni Jesus, talik ko na, ay, hindi namin matatanggap yan. Kayo pala tinapay ng buhay. Ayaw namin yan. Ang alam namin si Moses. Talikod na kami. Sabi ni Jesus, kayong 12. Nadamay no? Alam mo, biblical palahan, pag nagagalit talaga tayo, madadamay yung iba. Pag ako nagalit kasi, nagdadamay mga anak ko. Minsan meron kami issue sa church na pinag-uusapan. Pati sila madadamay, kaya sila yung mga anak ko behave na behave. Di ba ganun tayo, minsan anak kagalit mo lang, isang kapitbahay mo, magugulat ka, kagalit mo na rin asawa mo, kagalit mo na rin yung mga anak mo. Eh, hindi ko po sinabing gawin po ninyo. Pero si Jesus sabi ng mga disciple, hindi namin matatanggap yan. Talikod na kami. Sabi po ng Panginoon, kayong 12. Alis din ba kayo? Sabi. Ang pinakamalalim na isinagot ni Peter, pakinggan niyo mabuti. Panginoon, nasa sayo ang buhay. Wala hanggan. Saan pa kami pupunta? Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng kapatid? To remind us, pinapaalala sa atin, na wala nang ibang buhay maliban sa buhay na nasa Panginoon. Kapatid, makinig kayong mabuti. Ang pagkakaroon ng maraming pera ay hindi tunay na buhay. Ang pagkakaroon ng maraming kayamanan ay hindi totoong buhay. Magtataka ka, matagal na to. Yung tagapagmana ng Samsung, anak ng may-ari ng Samsung, magandang babae, nag-aral naman ng maayos, nag-iisang tagapagmana, bakit nagpakamatay? She had everything in life. Bakit? Kasi ang buhay naman, wala naman doon sa mga things of this world. Ang tunay na buhay mo, nakaugnay sa Diyos. Kapatid, never. Huwag mong makita na ang magiging life partner mo, ang buhay mo, kailanman hindi ko sasabihin sa sarili ko na hindi ako mabubuhay nang wala si Pastor Michelle. O siya naman, hindi siya mabubuhay nang wala si Pastor Nori. Hindi pa po ko siya nakikita, binuhay na ako ng Panginoon. Hindi pa
Kami po'y pinagtagpo, hindi para sabihin na hindi kami mahalaga sa isa't isa. Meron kaming partnership na ginagampanan para sa Kingdom of God. Kapatid, ganito po yun. Sabi po ng John 6:63, ganito po sabi, "The word that I spoke unto you, they are spirit." Hindi mo nakikita, and they are life. Kaya kapatid, it is very important ang salita po ng Diyos sa buhay po natin. Mahalaga po yun. Bakit ko po ito sinasabi? Tingnan nyo. Wala kasi tayong malay. Pakisabi mo sa katabi mo, wala ka kasing malay. Na ano? Kasi po, natitigating tayo pag may problemang dumadating sa buhay po natin. Lalo kung hindi natin inaasahan. Pero wala tayong kamalay-malay pag yan dumating sa buhay po natin. 1 Corinthians 10:13. Ulitin ko, makinig kayo mabuti, huwag na kayo magbukas. Sulat nyo lang, walang pagsubok na darating sa buhay ng isang tao na hindi common to men. Ano ibig sabihin common? Hindi po yan, yung ikaw lang. Wala nun. Common to every man po yan. May problema dumadating sa iba, may problema dumadating sa ang katotohanan po niyan, sinabi po ng Psalms, kung di nagkakamali, 34:19, the righteous has many troubles, but the Lord delivers him from them all. Ibig sabihin ko, nung ikaw pala ay naging mananampalataya at sumampalataya ka sa Panginoon, marami, thank you po sa Aqua Plus. Sorry po. Asan nga ako? Namuta ko sasabihin. Yes. The Lord's delivered. Marami na rin po kami pinagdaanan. Nakatayo kami. Michael nga, yan. Patapon nga buhay niyan eh. Buti nga hindi nahuli dito yan. Dito pa kumuha ng shabu yan. Taga Pampanga. Dito pa naman sa amin, pagdayo ka, didiretsuhin ka na. Nung kainitan, malaman ko po siya, marami siyang kinukuhanan dito. Pero ito na mo, maayos na ba? Hindi pa rin po maayos si Michael. Born again siya. Merong seed ng pagbabago sa buhay niya. Dahil makikita siya ng mga binibilan niya dati, hindi na rin siguro tumitira. Uy, taga rito ka pala. Hindi, dito lang. Kilala pa siya sa palengke. Kilala ka rito. Pero ano nangyari sa kanya? Na-transform ang buhay po niya. The Lord delivers him. Sino tutulong dyan? Tinan mo nga po siya, akala mo dito walang ginagawa. Sa atin siguro, kasi para mas banal tayo sa kanya. Bituka ko gumanon. Kasi po tinan mo, kung makikita niyo po siya, parang hindi siya kamukha natin. Medyo parang may kahinaan. Pero alam niyo po ba, pag siya umuwi sa kanila, na-amaze mga taga sa kanila. Kasi hindi natin siya masyadong kakilala. May topak pa din. Di ba, Michael, may topak pa din naman eh. Tapos mga kamay mo, Michael, bro. Tinatanong nga sa akin ng pastor niya, kumusta na po si Michael? Iyon, may topak pa rin ka ako. Kaunti na lang. Di ba? Alam ko pagka yung siya,
yung nag-aayos na upuan, mainit ang ulo, basa ang upuan. Puro kayo po lang, upo dito, upo dito, nag-aayos. Pag upo, ay basa, di nakaganti na siya. Sande, ganun, biro lang po yan. Ang punto sila mga kapatid, may pagsubok na dumating sa buhay mo, di ba? Sagot naman kayo, para naman nag-iisa lang ako dito. May pagsubok na dumating sa buhay mo. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, may pagsubok, sige, kausapin mo. Di ba, may pagsubok na dumating sa buhay mo? O sige, panlakihan mo ng mata. Sige, pinapayagan kita, panlakihan mo ng mata. May pagsubok na dumating sa buhay mo. Pero ang problema natin, kesa makilala natin, tingnan niyo po ito mabuti, kesa makilala natin ang Panginoon, dahil nag-complain ka, hindi nag-reveal kung sino si Lord sa'yo. Alam niyo po ba, ito, buti na lang. Kaya halimbawa, pag may problema ang dumating sa buhay nyo, ganito ang una dapat nating response. Ulitin ka mga kapatid, tandaan nyo po ito. Mag-worship ka muna kay Lord. Pag hindi mo naiintindihan, pumasok ka sa presensya niya. Ulitin mga kapatid, sabay-sabay po tayo. Sabay-sabay tayo. Pag hindi mo naintindihan. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Pag hindi mo, hindi, yung kamay. 1, 2, 3. Pag hindi mo naintindihan, mag-worship ka muna. Okay, sabihin natin. Kaya nga po, pag hindi mo naintindihan, mag-worship ka muna. Bakit? Kasi hindi lahat maintindihan mo. Ulitin mga kapatid, hindi lahat maintindihan mo kasi kulang din. Barado tayo pag may problema. Blinded na tayo. But when we worship God, ulitin ko, sa kalagitnaan ng pagsubok, yes. Inaatake kami, yes. Nasusunog ang bahay, yes. Ba't kaya mo busan? Ang punto sa ano man pagsubok sa buhay mo. Dahil hindi mo kung alam mo na, naintindihan mo, maliwanag sa isip mo na may plano ang Diyos, dumiretso ka palang gagawin para malinaw ang isip mo. Pero pag wala kang maintindihan, bakit nangyari ito? Bakit? Ang bigat naman. Marami kang tanong, huminto ka sa pagtatanong, enter into the presence of God. Ayan po yung kapatid natin, pasensya na, na-miss ko kayong mag-asawa. Ang nanay po niyan, nung kinasal ko, pasensya ka na, hindi ko nabanggit yung pangalan mo. Ako, sabi niya, nakausap ni misis ko yung nanay niya. Kung ako lang masusunod, hindi na ako magpapakimo. Kaya lang, yung mga anak ko gusto. Ayoko naman sila mabigo. Pero nung hindi na niya kaya, nakahanda nanay niya. Umuwi sa Panginoon. Una-una lang naman. Hindi mo pwedeng, bakit mo kinuha? 90, ayaw mo pang ibigay. Ako nga po, silang, ako taon-taon. Kami po pag di ba malakas ang nanay ko? Ang tingin namin dyan, baka bukas, 1 taon, wala na si inang. Hindi naman namin hawak. Kaya lang kami magkakapatid, mag-ingat din kayo sa buhay nyo. Hindi naman ibig sabihin si inang matanda, siya ang una. Pwede naman tayo, sabi ko. Kaya dapat ayusin ang buhay po natin. Kaya pag may pagsubok, ulitin ko, pag may pagsubok na dumating sa buhay po natin, ulitin ko mga kapatid, tandaan nyo po ito mabuti. Pag hindi mo naintindihan, mag-worship ka muna. Enter into the presence of God. Alam niyo, susunod na gagawin. Kasi pag pumasok ka sa presence of God, the Holy Spirit will, hindi siya nagsasalita na i-convince ang puso mo, I am in control. I am your wisdom. Bakit? Kasi magpapakilala ang Diyos. Tingnan niyo po ito. Ang John chapter 6, problema ng mundo, walang kakainin, may disciple na kasama si Jesus, walang kamalay-malay yung disciple, magpapakilala. Pero tinan niyo po ang level ng pagkakilala ng mga kumain lang at ng mga kasama ni Jesus. Yung mga kumain, ang tingin lang kay Jesus, miracle worker, multiplication, Lord, Panginoon, Lord, kakain kami noon, hanggang doon lang ang kaya nila. But this disciple of Jesus, the 12 disciples, yung iba doon, bata-bata pa, nahahatak pa nung natangay pa nung mga umalis. Na tumalikod, pero sabi niya, kayong mga disipulo ko, kayong kasama ko, aalis din ba kayo? Sabi niya, Panginoon, saan pa kami pupunta? Nasa sayo na ang buhay. At alam niyo po ba, paano ko napatunayan? Pagmasdan niyo naman, ang Biblia, sumulat pa si Peter, una at ikalawang aklat. Hallelujah.
Siya din na nag-mention sa atin na magbantay kayo. Bakit? Kasi siya nasila eh. Nadali din siya ng kaaway. Pero nung makabalik siya, sabi ng Panginoon, hiningi sa akin ni Luke chapter 9 verse 52, kung nagkamali, Simon, Simon, sabi niya, hiniling sa akin ni Satanas na ikay subukin at pinahintulot ko naman. Kapatid, there are times sa buhay mo na susubukin ka, papahintulot ng Diyos. Pero kapatid, maniwala ka, ang salita ng Diyos na nagsasabi sa atin, alam ni Jesus kung ano ang gagawin para sa iyo. Alam ni Jesus ang solusyon. 1 Corinthians 10:13, ang Diyos ay tapat at ituturo niya sa atin ang way out. Hallelujah. Alam niya ang Exodus. Yun ang wala ang kaaway. Tinatrap ka lagi. Tinatrap ka. Pero kapatid, si Lord alam niya ang Exodus mo. Pastor, paano po yun? Kusa ko pong ginawa. Kung kusa mong ginawa, kapatid, ang kailangan mo lang para magkaroon ka ng Exodus, you repent. Panginoon, patawarin po, nagkamali po ako. Pero ang gusto kong sabihin naman sa iyo, hindi mo pwedeng iwasan ng consequences. Hindi inaalis ng Diyos yun. Dahil na born again ka. Kung nakapatay ka, na born again ka, ang ibig ba sabihin, kung hindi ka nakakasuhan ng isa, may mga ganun, hindi nakitakasan, magtuloy ka lang pagbabago. Na-absuelto siya kasi pumayag po yung kabilang side. Paano kung nakapatay ka, na born again ka, susurrender ka, kukulong ka. Magsasuffer ka ng consequences ng pagkakamali mo. Pero for a short period of time. Kasi bakit? Kasama na sa plano ng Panginoon. Doon ka i-discipline, doon ka aayusin ng Panginoon so that you will become useful for the Master. Kapatid, gusto ko sabihin sa inyo bago tayo maghiwa-hiwalay sa umagang ito. Itong araw na ito, bukas, makalawa, tatlo, hanggang sa ibong linggong umikot. Yung linggo bago tayo magkita-kita uli. Ano mang pagsubok na dadating sa buhay po natin, huwag kayong magugulat. Ulitin ka mga kapatid, huwag kayong magugulat. Sapagkat ikaw ay nagmamahal sa Panginoon, alam ng Diyos, pinapayagan ng Diyos yung mga nangyayari sa buhay mo, sapagkat gusto niyang magpakilala. This disciple, nagpakilala ang Panginoon. Ulitin ko mga kapatid, tayo ang nagbenepisyo. I am the bread of life. Tanong ko, itong katawan natin na to, hanggang saan ba to? Masyado nating mahal to. Hindi ko po sinabi, huwag niyong ingatan. Ako po gusto ko din limitan tiyan ko kasi ang problema ko sa damit. Hindi ko maisot yung mga damit ko dati. Pero more than that, na magpapalaki ba ako ng, ano tag dito? How I wish, kamukha ko si Kuya Jun. Yung kanya katawan na nakaganon. Kapag naman ako gamitin mo, mag-uusap tayo. Kumusta na, Pastora Olive? Ate Tess, kumusta na po ang buhay? Hirap eh. So, kailangan po i-workout po yun para maging healthy naman ng, nakita ko nga po si Bishop D.S. Robert gumaganyan-ganyan pa. Lord, tulungan mo naman ako. Kailangan ko din ingatan. Naglulus din kami ng weight. Hindi ibig sabihin wala kami pakialam. Kaya lang, may mas mahalaga tayong ginagawa. Kasi di ba naman na-focus na, lahat na lang ng pera napunta sa pampaganda ng kilay, pampatangos ng ilong, pampalaki ng labi, pampaalambre ng ngipin, sampayan sa ngipin. Di ba ang brace kasi sampayan eh. Sampayan ng tinga. Di ba? Pag kumakain ka, sumasabit. Ako nga, isa lang yung false teeth ko, may sumasabit pa eh. Ang point ko mga kapatid, ulitin ko, tandaan niyo po ito ha, pagkatapos ng service na ito. Kasi I know, the Lord will itetest sa yung salita ng Panginoon. Sabi nga dito, tinetesting lang naman. Alam niyo ba kapatid, ito maganda. Alam niyo pa, hindi lang para kay Felipe yun, hindi lang para kay Andrew. Para kanino? Sabi sa tabi mo, para sa iyo din. O yun, sabi nila, alam ko naman, tetesting ko nga si Isi pag uwi. Testingin ko kasi Kuya Eddie. Yung pag uwi mo, magulo yung bahay. Ayos mo. My God.
Mahirap po mapangasawa yung misis ko. Ayaw na magulong kama. Pero tama naman kasi paghihiga ka, parang sarap humiga pag maganda ang kama, di po ba? Kaya lang ako, malikot ako sa higaan. Ibig ba sabihin, masela namin? Hindi po, gusto rin, gusto rin. Ako nga, sinusurprise ang miss ko. Auntie, na may bed natin. Uy, nakaterno. Parang, ang sarap humiga. Kahit umaga pa lang, gusto mo nang mahiga. Ganun po siya yung ganyang order. Natutuwa naman ako. Pangit naman yung nandun po ganito, nandun na ganire. Tapos ang una nakakalat, bulak, nakaganire. Di ba? Para lakaisan. Tapos mo, God is a God of order. Tapos ikaw mismo, order sa kwarto. Wala kang order. Puro alam mo lang order. Jollibee, Shopee. Yan lang alam mo order. Ayusin natin. Pakisabi mo sa tama, ayusin natin. Di ba? Nakakahiya. Alam nyo, maganda yung pag may pumunta sa bahay mo, hindi ka tinan niyo yung mga CR, baka marami naka-underwear na nakasabit. Di po ba? Yung bang, sige, pasok po kayo. Kapatid, ulitin ko. Ang purpose, ba't ka narito? Yun lang sinabi ni Lord talaga sa akin. Tayo na mananampalataya na sumasamba, hindi nila makikilala, ulitin ko ha, hindi nila makikilala ang Panginoon ng mga nasa labas na katulad ng pagkakilala natin sa Kanya. Hindi nga tayo maintindihan eh. Si Lord nakausap. Sabi naman sa akin isa, alam mo, sinabi ni Lord sa akin, sabi naman sa akin, ikaw ako nakausap ni Lord? Kuya Jun, ikaw ba maniniwala pag sinabi ko kinausap ako ni Lord? Kung sabihin mo kaya sa akin, sasabihin ni Kuya Manny, kuya mo ba? Kuya Jun, kinausap ako ni Lord. Naniniwala ka ba kay Kuya Manny? Oh. Sinabi ko sa kaklasmate ko, sabi ng Lord sa akin Sabi ko, kala niya ganun tayo, hindi niya alam ganun tayo. Alam ba ganun? Hello? Hello! Diba? Hindi, sa totoo lang, hindi nila alam bakit. Ganun yun yung kwento ng John 6. Yung mga miracle worker lang tingin nila, gumagawa ng himala, hindi naman sila Pero ito, medyo personal. Ako ang tinapay ng buhay. Hindi umalis, nagpatuloy, sumulat pa, in-encourage po tayo. Ito ang dahilan, ba't ka nandito paglinggo? Ito ang dahilan bakit nagka-conference para lumago po tayo so that magpapakilala siya sa atin at pagkatapos nating makilala, ipapakilala natin siya sa iba. You have the confidence na ipakilala sa iba sapagkat ikaw mismo at ako mismo, kakilala natin siya. Hindi ka ba nahiyang? Alam mo, ang Lord ganito. Kaya kapatid, ganito. Pag may nakita kayo may sakit, huwag na kayo mag-atubili na ipanalangin. Ako po may naglalakad dito isang araw, papaalis kami. Sabi po ng lalaki, tapos naglalakad, papunta kami may lakad na kami. Kuya, sabi ko, sandali, taga saan po kayo? Tapos sabi po niya, ganito, na-stroke po kayo? Opo, sabi, 1 taon na po. Alam niyo po, papalakarin po kayo talaga ng Panginoon. Una-una, may desire po kayo. Gusto niyo po bang ipanalangin po namin kayo? Tumakbo ba naman eh? Hindi. Alam niyo po ba? Sabi sa akin, sige po. Papanalangin ko po kayo. Kuya, sabi ko, pagpipray natin lahat ng part, ng nerves, ng katawan nyo na hindi nagpa-function normal, magpa-function in Jesus' name. Alam niyo po ba nung pinagpipray po namin? Si Michael nga, di ba? Nakagana si Michael eh. Di ba may ginagawa si Michael na yun? Paano makita ni Michael, nagpipray ako, sabi ni Michael, pinitiwan. Unti-unti lumalapit. Pinagpray po niya. Nagkaroon ng puso para panalangin. Nadaan lang po yun. Bakit? I don't care kung pagagaling siya o hindi. Akalam ko pagagalingin siya kasi ang Diyos ko miracle worker. Kung hindi siya pinagaling, hindi ko yung problema. Ang trabaho ko ay pandalangin siya. So kapatid, ganito yon. Kaya ka narito para magpakilala. Nag-worship tayo sa Panginoon para makilala mo pa siya. Amen po ba? At gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, you have that life. Kuya John, alam mo ba? Tayo ka, Kuya John. Tayo ka, Kuya John. Hindi man ako ka-prophesy sa'yo.
Because you live in that word, this word, ay word of life na meron ka sa buhay mo. Ano ba, I can guarantee hanggang dulo magtatagumpay ka. I can guarantee na ikaw matatapos mo ang lakarin mo. Hindi ka na nga lang magsusulat dahil natapos na ang salita ng Panginoon. Pero when you live in the Word of God, you have that life. Sige, pwede natin palakpan ng Panginoon. Yan ang hindi maintindihan ng iba sa atin. Ba't kaya sila puro Bible? Puro Bible. Puro Bible. Hindi mo talaga maintindihan sapagkat ang Biblia ay pagkain ng ating kaluluwa. Man shall not live by bread alone, but on every word that proceeded in the mouth of God. Hindi mo na nga madalas makausap ang Panginoon, pero when we read the Word of God, God spoke to you. And every word that we receive, tinatanggap po natin, we hid sa heart po natin, tinatago natin sa puso natin. Iniiwasan nito tayong magkasala because the Holy Spirit will quicken every word. Ipapaalala ng Holy Spirit sa atin every word na lumalabas sa bibig natin, na tinago natin sa ating puso. Amen po ba? Amen po ba? See to it, mga kapatid, see to it. Meron tayong salita ng Diyos sa buhay natin. Tayo po manalangin, tayo po lahat ay tumayo. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Matagal lang sa linggo. Ako po, hindi ko po alam kung nami-miss nyo ang linggo. Hindi po yung nami-miss yung kayo'y wala. Kundi yung, parang, alam niyo po ba, ay isipin niyo po yung dalawang bata dito magkaibigan, si Yeng, saka po si Miggy. He's always excited. Sasabihin sa mami niya, Mami, two nights to go, it's Sunday. Parang nagkakamiss dito si Epi, si Miggy, si Yeng, saka yung anak ni ano pa pangalan, batang anak ni yung umalis, ni Jing ba yun, yung baby, yung isa pa, si Jassy. Yan, ay si Jap din. Si Jap naman kasi puro sayaw tinuturo, di pa ba? Pastor. Pag ganun. Anyway, ang gusto ko na sabihin mga kapatid, meron ka pa bang ganun ngayon? Yung hunger for God? Hunger for His Word? Check. Sige, check tayo. Check lang. Kayo po nasa online, check. Heart check po tayo ngayon. Meron pa bang desire sa puso natin na makilala pa natin ang ating Panginoon? If your answer to me is yes, it's about this. One thing that I will assure you, sigurado po ako doon, may papayagan si Lord na problemang dumating sa buhay natin. Hindi po para sirain tayo, para ipakita sa iyo that He is greater sa lahat ng mararanasan mo. God is so faithful. I see yung anak ko mag-minister. Sabi ko, Lord, salamat. Hindi po dahil sa anak ko. When I look at Kuya CJ, Lord, salamat po for using him. When I see Carlo, yung Carlo nga po San Miguel, puro kwento din ang ginawa. Di po ba maraming kwento ginawa. Pero maganda po sinishare po niya yung nagse-cell group po siya, 3 ulupong ang nadaanan niya. Hindi po madali po yun. Yung pag dumaan kami, ulupong, lulundag ka. Tapos another lakad kami, another ulupong, lakad. Pero pinupersa niya sarili niya because mahal niya ang Panginoon.
When I heard them, nadinig ko kung tamang kwento ko, mga honors student. Sabi ko, Lord, salamat. You bless them with wisdom sa pag-aaral. When I heard yung anak po ni, pamangkin ni, yung first speaker nila, si Syra, sabi ko, wow, Lord, salamat. May piniprepare ka na rin. Hindi po preacher lang kailangan. Kailangan po na mag-train sila, pero at the same time, kailangan po tayo lahat. Kasi hindi naman lahat pwedeng preacher. Di ba, nakita ko po si Elise, sumasayaw. Nakita ko friendly. Nakita po yung mga kabataan natin. Tayo pala pinakamarami, no? Pero anyway, gusto ko na sabihin, Lord, salamat. Itong mga generation na to, declaring the fear of God, totoo sa puso nila. Hindi po yung parang hype lang, yung si Dominic nga, in-interview ka po. Dominic, you say something about what the Lord is doing to you in this conference. Sabi ko, alam niyo po, ang kaya ko lang i-explain, blessed na blessed si Dominic. Sabi ko ni Dominic, nahiya mo. Anim yatang best na gumano sa akin. Baka po ma-embarrass sa akin. Dinilit ko. Kuya, dinilit ko na lang ha. Kasi baka gusto ko sana i-post kay daddy mo para matayo. Kaya lang baka kantsawan ka, ma-open ka sa akin. So, dinilit ko. Pero alam niyo yung tawa niya kahapon. And I see him. Di po ba? Kasi sila yung mga wala naman interest eh. Sorry, Dom, ha? Dati itong batang to mainit sa kasalita ng Panginoon pero dumating sa life mo, di ba? Mas gusto mo game sa computer na bro, no? Alam ko dumating sa life mo. Dadating talaga yun. For you to differentiate, ito pala pag ito ginawa ko, matutuyot ako. Pero pag sa salita ng Panginoon ako nagbabad, nabubuhay ako. At gusto ko sabihin sa bawat sa po sa atin, Pastor Nori cannot do that for you. Kahit sino man dito sa atin, even Pastor Olive o Siria o sino pa man sa atin dito, hindi po namin yan kayang gawin sa inyo ang paghipo ng Lord. Yung hunger and thirst mo for God na makilala mo siya. Sa'yo manggagaling, kapatid, yun. That desire. Sa'yo manggagaling. Hindi sa akin. At alam niyo ba, kapatid, if you have that desire this morning, close your eyes. Huwag tingnan katabi mo. If you have that desire this morning, kayo po nasa online, you can close your eyes kung kayo naman po ay nasa safe na place. Si God ang gumagawa niyan, kapatid. Kahit sabihin ko po sa inyo may movement dito, hanggang hindi na move ni Lord ang puso ninyo, there will be no movement into your life. Sa life po ninyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kumusta yung hunger mo sa Panginoon? Kumusta ka na? Kumusta na ang iyong mga pinapahalagahan sa buhay? Alam niyo po ba, the word of the Lord says that your loving kindness is better than life. It is better to stay one day in your court than 1,000 elsewhere. Mas maganda pa raw manahan ka ng isang araw sa piling ng Panginoon kaysa mabuhay na 1,000 taon na wala sa piling niya. Awit po natin kanina yung kung mayroon lamang akong 1,000 buhay. Alam niyo ba, kapatid, ang katotohanan po noon ay wala. Yun po ay kung. Ulitin ko, mga kapatid, awitin lang po yun kasi sa paggawa mo ng kanta dapat may exaggeration. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, lahat daw ibibigay. Kapatid, hindi. You don't have to have 1,000 life. Your life na meron ka, kapatid. Yung realization mo this morning na ang totoong buhay ay yung buhay nasa Panginoon. Na ang totoong buhay na may
may kaayusan ay ang pagkakilala natin sa pinagmulan ng buhay ng bawat isa po, sapagkat sinabi mismo sa kanyang salita, John chapter 14 verse 6, Verily, verily I say unto you, I am the way, I am the truth, and I am the life. Sabi po ng salita ng Panginoon, ang sinumang nag-iingat ng kanyang buhay, ang siyang nawawalan nito. Subalit ang sinumang nagkaloob ng kanyang buhay para sa akin, ang siyang nakasusumpong nito. The moment that we surrender our life, nung sinurrender natin ang buhay natin sa Panginoon, nakasumpong tayo ng totoong buhay. Kapatid, gusto ko po sabihin sa umaga po ito, the Lord is gustong i-share sa atin, this is the real thing. This is the real life. Isang buhay na kasama ang Panginoon. Kapatid, we have one life to live. Isang buhay lang tayo minsan mabubuhay. Ako nga po, nasa kung mabubuhay ako ng 80, meron akong remaining 21 years. Kung mabubuhay ako ng 80, kung mabubuhay po ako ng 70, I still have 11 years. Kung mabubuhay po ako ng 60, I have one year to live. Hindi ako nagpo-prophesy sa sarili ko. It is God ang nagbibigay ng span of life. To end this message, kapatid, I remember yung what Catherine says, na-strike po ako noon. Sabi po doon ay, sa Genesis chapter 5, ang pinakamahabang buhay ay si Matusela. Sabi niya, Matusela lived for 969 years and then he died. Yun lang ang kwento niya, si Matusela. Hallelujah. But Jesus lived 33 years kumpara sa 969, and yet his life, Jesus' life until today speak to us. You know why? Alam niyo kung bakit? Alam niyo po ba kung bakit? Alam mo sinabi ni Lord sa akin, nung nakikinig ako sa kay Kat kahapon, 969 is not the real life na gusto mo. 33 years Jesus, He lived a life to the full. You don't have to live long. Kaya tayo pag nagbabati ng birthday, ako nag-iingat ako, more years to come na kulang. Baka yung mga binabati mo ng birthday, more years to come, puro painful lang inaabot nun. Ako, nilalagyan ko po ng more purposeful and fruitful years to come. Nilalagyan ko ng adjective because I declare life dun sa buhay po niya. Kasi baka mamaya nagbe-birthday, puro sakit sa buhay. Naku po, mga taong pa dami pa. Ang tagal ko pang magtitiis, pero praise be to God. I encourage you this morning, kapatid, kayo po nasa online, kayo narito. Ito po ang totoong buhay. Huwag na kayo maghanap pa ng ibang buhay. Jesus, sabi niya kay Peter, aalis ba kayo? Sabi po niya, saan pa kami pupunta? Open your eyes. Sabi mo sa katabi mo, saan pa tayo pupunta? Tapos turo mo sa kanya, nasa sa kanya ang tunay na buhay. Kapatid, mag-backslide ka. Kung nanghina ka, natukso ka, nagkamali ka, you repent, rest for a while, then go back to God. Huwag kang magwawalwaling babalik. Hindi na totoong buhay yan. Nag-iisang taglay, nilalaan bawat saglit upang Patid ha, handa tayo ha. This life, marami tayong mararanasan, pero hold on to the promise of God. He is faithful. Think po yan. He is faithful. Pag di maintindihan,
Awit ka na lang sa Lord. You are faithful. Sa'kin, Lord, di ko po talaga naintindihan, but you are faithful. Lord, hindi ko po ganun. Lord, you are faithful. Lord, ito po na yan. Lord, salamat po. An attitude of thanksgiving. Mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y bibigay. Ngayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Taas natin kami natin sa Panginoon. Gaya ng Dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan kong ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Kalakip ng Yes, Jesus. Kapatid, katulad po ng alon na walang paginto. Ganyan din ang pag-ibig ng Panginoon. Tulad ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan kong ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Kalakip For the last time, mga kapatid, awitin po natin, bukas po natin babagin. Daya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Yes, Holy Sa Spirit. habang panahon, natatanging kayamanan kong Ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong binggin. Kalakip ng awitin, gaya ng dagat. Yes, Jesus. na Thank you, Holy Spirit. napapagal. Sige kapatid, thank you, Jesus. Pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging Kayamanan natin, kapatid, yan. kayamanan ko. Ang sambahin natin ang Ikaw ating Panginoon. ay Hallelujah. sambahin. Thank you, Jesus. Wagas na pagsintay iyong iyong dinggin. dinggin. Kalakip ng awitin. Yes, kapatid. Sa panahon, kapatid, na mararanasan mo anumang papayagan ng Diyos sa buhay mo. Kapatid, huwag kang maramot. Alalahanin mo ang pinag-aralan natin sa magang ito. The Holy Spirit will confirm it to you. Itaas mo ang kamay mo lagi sa Panginoon at sasabihin mo, Lord, ito po ang problema ng aming dinadaanan. Hindi ko po ito naintindihan. Nakakaranas po ko ng paghihina. Pero salamat. Alam ko, Lord, you are in control. Kapatid, I want you to receive this morning the word of encouragement ng Panginoon. Naiintindihan niya ang iyong pinagdadaanan. Nakokondem ka, kapatid, kaaway yan. Ang Diyos po ay pinapaalala sa atin, hindi kanya kailanman i-condemn. Whatever past na meron ka, pagkukulang, kahit yung pagkukulang may kahapon, kapatid, the blood of Jesus will cleanse every unrighteousness na nagawa po natin. Tanggapin mo ang paghipo ng Panginoon sa umagang ito. May ginagawa ang Lord sa puso mo, kapatid. Kung ano man pagsubok, napapayagan ng Diyos sa buhay mo, kapatid, be ready. Nagpapakilala po ang Panginoon sa atin. Pagpapakilala siya, hindi mo masasabing miracle worker siya, kapatid.
Ulitin mga kapatid, hindi mo siya makikita as miracle worker. Makikita mo siya as the great I am ng buhay mo. Bakit? Nagpapakilala siya. Lord, salamat po sa umaga pong ito. Kayo po ang sagot sa lahat ng karanasan. Nauunawaan din po namin man o hindi. Salamat, Lord God, sapagkat sa puso ng bawat isa po sa amin, kayo po ang siyang gumalaw, Panginoon. Holy Spirit, tapos na po yung aking part. Naihasik at itanim mo yung mga salita. Kayo po may kapangyarihan para palaguin to sa puso ng bawat isa. Pero ang salita mo po, Panginoon, ay nagsasabi sa yung bibig mismo nagsabi. Sa verse 63 ng John chapter 6, that the word that I spoke unto you, they are spirit and they are life. Ayan mo, Panginoon, sa bawat salita na kanilang tinanggap sa umaga pong ito, they will receive the spirit and they will receive the life na dala po ng iyong mga salita. Lord God, salamat. Salamat, Panginoon, sa aming paglago. Makikilala ka namin kung sino ka sapagkat nagpapahayag ka, Panginoon. Yes, Lord. Sa lahat ng sitwasyon na dadaanan po namin, ikaw ay aming makikilala. Turuan niyo po kami, Panginoon, na maglagay ng puso na laging nagpapasalamat sa iyo. Salamat po. We worship you. We thank you this morning. We give you praise, glory, and honor in Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen and amen and amen. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay patuloy na mananalangin. Papanalangin po natin yung mga... Kumusta po yung daddy ni si Jessa? Nasa hospital po ang daddy mo? Bukas lalabas. Okay. Pero okay na? Sige po. Okay. Kung meron po tayong mamahal sa buhay, mananalangin po tayo. You mention it sa Panginoon. Kung meron po kayong gusto niyo ipanalangin, as we start to pray, sasabihin ko po sa inyo, mention the name, and then itaas po ninyo sa Panginoon. Huwag niyo pong yung hindi po, kasi minsan meron tayong maling kaunawaan na dapat na-mention ni pastor. Hindi po ganon. When the atmosphere of prayer nandun po, and then I ask you to pray for it, then ask it. Si God ang importante, hindi po si pastor. Si God ang sumasagot, hindi po si pastor. Amen po ba? Ang manggagamot ay si Lord, hindi po si pastor. Sige po. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Kapatid, sa umaga pong ito, kung may mga prayer request ka na intercession para ipanalangin yung iba, start to mention yung mga kailangan ng prayer. Yung desire ng puso mo na makakilala, salamat sa Panginoon, you will isabihin mo sa Panginoon, nakikinig siya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord God. Give you praise. Give you glory. Lord, salamat po for every prayer, Lord God, na inia-answer ng bawat kapatid po namin narito. Salamat sa desire ng may panalangin, Panginoon. Makapag-intercede kami para sa kanila, Lord. It is a good thing, Lord God, na gusto mo pong ginagawa po namin, Panginoon. Ang manalangin po kami para sa iba. We even pray para sa aming presidente, Panginoon. Salamat po sa pangunguna po ng President Bongbong Marcos o si BBM kasama po ni Sara Duterte Carpio, Panginoon. Amin pong idinadalangin that you will guide them, bless them, give wisdom. Tapos yung pong pangunguna sa aming bansa para magampanan po nila yung kanilang duties and responsibility. We even pray, Panginoon, sa mga judiciary, Panginoon, mga judges, yung mga nangunguna po, yung mga mayors, Panginoon, mga governors, Lord, na ang bansa po namin ay pinangungunahan yung kanya-kanyang nasasakupan that they will live, they will rule with righteousness, Panginoon. Sinasalanta po namin, sinasaway po namin
every corruption sa puso ng mga tao. Sa pangalan ni Jesus, and we declare your kingdom come, your righteousness, Panginoon. Lord, dinibless din po namin ng Philippine National Police, ang AFP, Panginoon, ang lahat ng kapulisan, maging mga Philippine Navy, mga nagpapatupad ng kapayapaan at katiwasayan ng aming bansa, Panginoon. Salamat, bless them indeed. Kasama po ng mga barangay captains, Panginoon. Salamat po. Inakin po namin, Lord, once again, ang aming bansa, Panginoon, ay muli mong itatayo upang maging great nation na maganpanan ang pangkalahatang tawag sa bansang Pilipinas to become a launching pad ng mga missionary manggagawa sa iba't ibang bansa, Panginoon. Kaya mo kami pong body of Christ ay magkaisa at isang damdamin, Panginoon. Magiging isa lang, iba-ibang pangalan, pero isa ang layunin, ang bigyan ka ng kaluwalhatian. Amin pong sinasaway lahat ng mga manggagawang nakakilala sa iyo, pero may mga masamang plano, may mga masamang ginagawa sa ngalan ni Jesus, mandaraya, in the name of Jesus. Kaya mo, Lord God, maging liwanag po at pagpapala ang bawat churches na tinatanggap mo, ang bawat mananampalataya, especially po kami po na narito, na kung saan kami nakatira, saan kami umuwi, ang buhay po namin ay magsilbing ilaw at pagpapala para sa iba. We live unto you na may pasalamat, ang tatay po nila Jessica. Thank you for the complete healing. Thank you po sa provision, Panginoon. Amin pong dinadalangin sa mga kapatid mo namin. Thank you for the complete healing ni Doc Becky, Panginoon. Salamat sa kalakasan. Salamat po sa kagalingan. Kung sa may mga kapatid pa po kami, Lord, ini-claim po namin, dinideclare po namin ang kompletong kagalingan. Kay Ate Lisa, Panginoon, salamat sa kompletong kagalingan, Panginoon. Yung po mga may financial problem, salamat po sa provision mo, Panginoon. Salamat, hindi mo kami pagkukulangin. Kayo po ay aming tatay. Kayo po ay faithful na nagkakalob sa lahat ng pangailangan po namin. We even declare, Panginoon, bless, Panginoon, yung mga magbe-birthday na doon sa buhay na meron po sila. Sabi po ng Psalm 90 verse 12, to teach us to number our days that we may have a heart of wisdom. Give them the wisdom na, Panginoon, na makilala ka at yung mga nakakilala na lumago sa pananampalataya. More years, purposeful and fruitful and blessful years to come sa buhay po ng bawat isa na nag-celebrate ng karawan at magse-celebrate ng karawan. Salamat po. Pagpalain mo rin po ang bawat isa na nakasama po namin sa gawain ito. Amin po dinadalangin, Lord, ang anniversary po ng True Life Ministry dito po sa Bintog. Bless mo po ang gawain ito, Panginoon. Bigyan ng magandang panahon at inakin po namin maraming kaluluwa ang makakilala po sa speak blessing to Bishop Jimmy as the speaker, Panginoon, dito po sa Bintog sa True Life Ministry. Okay, mga kapatid, taas po natin ating kamay sa Panginoon. Sabay-sabay po tayo. Numbers chapter 6, verse 24 and to 26. Pwede po kayong humanap. Tingin kayo, the Lord. Pwede po ngayon kayo, ako nakaharap lang. Pero tapos kayo, pagka nagbe-bless po kayo, pwede kayong humarap doon sa bawat isa. Tapos bukan nyo na lang bibig nyo pag hindi nyo pa kabisado. Okay, sabi po na, ready? 1, 2, 3, go! The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. God bless you po. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Kawang ng ko, ikaw lamang. Sasambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. Sa aking buhay, ikaw
Sige po, ay patatayin. Sige po, tayo po lahat tumayo. kawan.